Kakapasok lang, grabe ang pasabog. VP Sara DDS bumuelta sa wakas, linusob, malaki ng karma, digmaan na. Grabe naman yung pamagat na to, no? Digmaan na agad, grabe, oh. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! And this time, yung pag-resign niya as DepEd Secretary at dyan sa NTL-FL-CAC na yan, sa committee na yan, ito ay statement na naninindigan na siya. This is it. Ito po yung inaantay natin. Bakit si BP Sara? Diba? Yung sinabi nga ni Bato, ni Mayor Baste, tahimik si Bongo, tahimik si Bato. Taga Davao kayo. Ako, nasabi ko lang doon, si Sara din, tahimik. Diba? Honestly, di ba po si BP Sara tahimik din? Eto na. Yaan, kahit hindi siya nagsalita, kahit hindi niya sinabi kung ano rason niya bakit siya nag-resign, ang importante, nag-resign siya. Nanindigan na siya. Tumayo na siya. Eto na yung inaantay nyo. Kahit mga bangag vloggers, yan ang inaantay. Kahit yung mga talso dyan, yan ang inaantay. Tayo rin naman. Kumbaga pinakita rin si na ano, no? Ano kayo ngayon? Kanya-kanya na. Kaya ito, sundan. Tingnan po natin ito. Dapat itong maisog, masundan agad. Masundan na ito para dire-diretso na. So, ang ibig sabihin nito, magagawa na ni VP Sara kung anong gusto niyang gawin. Malaya na kasi wala na siya sa kabinete. Diba? Malaya na siyang mag-release kung ano ang dapat i-release. Release! Diba? Malaya na siyang kung ano ang sabihin. Ganun kaya ang gagawin ni VP Sara. Diba? Pero tignan pa rin natin. Kasi nga naman, kung talagang yung dedikasyon niya sa trabaho bilang Vice President, kahit wala na siya doon sa kabinete, kung talagang gusto niya nalang gawin yung tungkulin na yon, is tututukan niya nalang yon. Pero kung sakasakali, malaya na din siyang gumalaw o magsalita. Diba? Kung gusto niya. Kasi wala na siya sa kabinete ng administrasyon ngayon. Kailangan na natin ng mag-snowball na to. Itong pagre-resign ni BP Sara. Bato, Bongo. Yung sinasabi niyong timing, ito na yung timing. Senator Bato, Senator Bongo, it's about time. Linyahan nyo na po ito. Hindi na kayo pwede mag-stay sa gitna. Magsalita na kayo. Kasi kaya naman kayong ipanalo kung iniisip nyo lang yung election sa 2025. Dahil re-electionist kayo. Alam nyo yan. Kaya kayong ipanalo ng DDS, ng Duterte. At saka hindi lang yun Nandudo na nga tayo na kaya silang ipanalo ng mga DDS, ng mga supporters ng mga Duterte. Yes. Pero, di ba, hindi lang naman yun ang basihan. Dahil alam natin si Senator Bato at si Senator Bongo ay may magandang ginagawa sa Senado. Lalong-lalo na si Senator Bongo. Nakikita ng mga tao kung ano ang ginawa ni Bongo para sa mga mamamayan. Takin tumatatak yun. Diba? Yung malasakit lang Diba? Napakalaking ginawa na ni Bongo yun para sa mga mamamayan. Malaking paglilingkod na sa mga mamamayan simula nang itinayo nila yung malasakit na yan. Ang daming naginhawahan sa malasakit na yan dahil yan ay tumutulong sa mga pasyente sa ospital, lalong-lalo na yung mga kapos sa pambayad. May mga lumalabas ng mga ospital na hindi na nagbabayad, di ba? Ang mga kababayan natin hindi na namumroblema. Lalong-lalo na syempre kung wala ka kaagad na mahuhugot, wala kang mahuhugot, tas may mau-ospital sa inyo. Ang laki ng naitulong ng malasakit ni Senator Bongo. Isa yun sa susi, di ba? Na isa yun sa mga nagawa niya na pwedeng tumatak sa mga tao na kahit hindi ka DDS, no?
kung ikaw talaga ay titingin sa ginawang galaw ng senador na yon at kung ano ang ginawa ng senador na yon sa mga tao, yung pagmamalasakit niya sa mga tao is hindi makakalimutan yun. Diba? Ang masama kasi niyan, kapit sa pangalan, kuwari, DDS o loyalist ka, wala ka namang ginagawa. Diba? Parang kumakapit ka lang sa pangalan ng Duterte or Marcos para manalo ka. Diba? Parang ganun. Pero wala ka namang ginagawa pag nanalo ka. Walang tumatatak sa mga tao na magandang ginawa mo pag nanalo ka. Doon ka mangamba kasi alam nila na alam mo talagang hindi ka mananalo kasi wala ka namang ginawa. Pero yan si Senator Bato, makita naman natin, isa siya mga namumuno ng mga ganyang investigasyon na talagang take the risk talaga. Hindi niya na iniisip yung mga consequences na mangyayari. Di ba? Basta maimbestigan, ganito. Tsaka marami pang ginawa si Senator Bato. No, pareho sila ni Senator Bongo. Kaya wala naman silang dapat ikatakot eh. 'Di ba? Kung gumigit naman sa syempre ang iniisip diyan, syempre din kayo kay Duterte, marami nga nagsasabi sa akin, 'di ba? Close si Duterte tsaka si Bongo, tapos ganyan iniwan ni Bongo. 'Di ba? Sinasabi naman ng iba, hindi naman siguro. 'Di ba? Dahil yung closeness nila talagang sobrang magkadikit talaga. Kumbaga, yung sinasabi dito nga, si Coach Oli, no? Kumbaga, huwag kayong matakot. Yun yung sinasabi ni Coach Oli. Huwag kayong matakot. Dahil bukod sa susuportahan kayo ng mga DDS, is may mga susuporta din sa inyo na nakakita ng mga ginagawa nyo para sa mga tao. Di ba? Pasensya na po, but this is reality. Hindi naman kayo politician, Bato. Bongo, hindi naman kayo politician. Pero naging senador kayo. Nanalo kayo. Ibig sabihin, hanggat buhay si Tatay Digong, hanggat may Duterte, si PRRD ay active, kaya kayong ipanalo ng DDS. Huwag kayong matakot, ipapanalo kayo ng DDS. I'm sorry to say this but this is reality. Kahit naman si Sara ang lakas ni BP Sara ay kay Tatay Digong pa rin. I don't think mananalo si BP Sara without Tatay Digong. I'm just stating a fact. Kunwari ang apelyido ni Sara Marcos, I don't think she will win. But because her surname is Duterte, panalo. Anong punto natin? Huwag kayong matakot na hindi kayo iboto ng tao at gumigit na kayo. Kailangan nyo yung pula votes, ay ang loyalista votes. At di syempre, yung makinarya, yung pera. Kasi pag umiikot ka ng bansa, may makinarya po yan, may pera po yan. Hindi po madali yan. Ako, wala ako sa DDS, wala ako sa loyalist. Uulitin ko yan. Tayo, balanse tayo rito. Kung may makikita tayong ginagawang maganda ng mga loyalists, di ba, ng mga Marcos, is maganda rin ang sasabihin natin dito. Di ba? Kung inaapi ang mga Marcos at nasa tama sila, ipagtatanggol natin sila dito. Ganun din sa mga Duterte. Di ba? Pag nakikita kung tama ang ginagawa ng mga Duterte at makatwiran, syempre pumapabor tayo sa kanila. Kung mali ang gagawin ng mga Duterte, syempre hindi tayo papabor sa kanila. Ako ganun ako. 'Di ba? Tumitingin ako sa ginagawa nila kung ano bago ako bumoto. Ano ba ang nagawa ng mga politikong to, ng mga senador na to para sa mga mamamayan? Meron ba? 'Di ba? Yun ang inaano ko. So, inaalam ko kung ano yung ginawa nila. Saka ko sila iboboto. Kasi nga, di ba, naglilingkod tong mga taong to. Maayos ang ginagawa, nanunungkulan sila. Lalong-lalo na kung manalo pa ulito. Di ba, magtutuloy-tuloy yung mga proyektong magaganda nila para sa tao. Ako kasi, ganun ang mga gusto kong manalo. Yung may mga magagandang proyekto para sa mga mamamayan. Para hindi maputol yung proyekto na yon. Siyempre, baka maputol pag natalo. Siya iboboto mo. Pagkakatiwalaan mo siya. 'Di ba? Para hindi maputol 'yun. Magtuloy-tuloy yung pagtulong sa taong bayan. Ganun 'yun. Doon ako tumitingin naman. Senator Bato and Senator Bongo, you still have time. You still have time to redeem yourself. Meron pa. Kaya nyo yan. Kayang kayong ipanalo ng DDS, huwag kayong matakot. But this is what we hate. Yung nakagitna.
Kahit ako pag nakita ko yung tao nakagitna, may punto po. Si Senator Bato ay si Mayor Baste. Yung pagpuri niya kay Risa Ontiveros, lahat po ng hirit ni Risa Ontiveros mali. Pamidya, pag grandstanding, lahat po ng sinasabi noon talagang sablay. Ayoko style ni Risa. Pero may punto si Mayor Baste. Bakit si Risa nanininigan? Yun At least, meron siyang side. Yan ang ayoko sa tao. Ano ba yung side? Pag hindi mo na makita yung side, sabi nga sa libro, isusuka ka. Kayo ba gusto nyo ng kapeng maligamgam? Mas okay pa yung kape na mainit or malamig. Ayaw natin na maligamgam yung mga maligamgam na tao na yan. Nakagitna yan, sigurista yan. Kaya hindi ako ganun, Coach Oli, Kahit sabihin mo na sa gitna, hindi ako ganun, Hindi kasi ako nga, sinasabi ko nga kanina, tumitingin ako sa ginagawa nila. 'Di ba? Ngayon, kung nakikita nyo, more on, bakit? Bakit more on Duterte ang pinapaboran mo? More on ganun. 'Di ba? DDS ka. Ganun din ako niyan, syempre. Kasi nga po, nakikita ko sa mga Duterte is may katwiran. May katwiran yung nangyayari sa kanila. 'Di ba? Kung pagtutugma-tugmain mo yung senaryo mula una, may katwiran sila 'Di ba? Sila yung nagiging alanganin dito. Tsaka nakita ko naman talaga, hindi naman sila yung nagsimula ng gulo. 'Di ba? Kung sila yung nagsimula ng gulo, bakit? Ba't ako kakampi sa kanila? Na plano lang nilang pabagsakin yung administrasyon? Na meron silang hindi magandang balak? Bakit ako kakampi sa mga Duterte? Kaso nga, wala akong nakitang ganong senaryo. Wala akong nakitang ganon. Na plano pabagsakin ng mga Duterte ang administrasyong Marcos? Si PBBM? Wala akong nakitang ganon. Pero ang pag-iisip ng mga alitap-tap, gustong pabagsakin ng mga Duterte ang mga Marcos. Diba? Kaya ganon ang ginagawa sa mga Duterte. Kaya nagkaroon sila ng katwiran. Makatwiran yung pinaglalaban ng mga Duterte dito. Diba? Kaya doon ako sa kanila pumapor. Diba? Kaya nga sinasabi ko, kung tama yung ng mga nakapalibot, hindi ko naman administrasyon. Yung mga nakapaikot na lang, yung mga alitap-tap dyan sa administrasyon. Kung tama sila kakampi tayo. Papaboran ko kayo. Pero ganun wala akong makita talaga sa mga ibinibintang sa mga Duterte na tama. Na magnanakaw sila, na sila ang nanguna ng gulo. Wala akong makita na ganun ang ginawa ng mga Duterte. Na si Tatay Digong, kinurakutan tayo, pinabayaan tayo nung panahon ng pagiging presidente ni Tatay Digong. Hindi ko makitang pinabayaan niya tayong lahat Wala akong makita kahit isang bakas na pinabayaan tayo ni Tatay Digong nung panahon ng presidente pa siya. Diba? Alam mo, sa totoo lang, bilib ako dun sa mga kasamahan kong Banateros Brothers. Hindi sila nakagitna. Pag mali. Yun yung sinasabi ko sa inyo It's parang not... ako, diba? Pag mali. Pag mali, hindi kita kakampihan. Diba? Pag tama, kakakampi mo ko. Ganun yun. Diba? My style. Pero alam mo, sa totoo lang, bilib ako sa kanila. Engot kayo! May nag-comment. Ayaw na nga ni Bongo sa style ninyo. Yan nyo lang. Ayaw daw ni Bongo sa style ninyo. Hindi ako naniniwala. Ayaw ni Bongo sa style ng mga DDS. It's just that, talagang si Bongo, he's just a quiet person. Alam naman natin yan. Ito, hindi ko sinasabing wag suportahan si Bongo at si Bato. I still like Bongo and Bato because they are friends of Tatay Digong. Friends siya ni PRRD. Ginigising lang natin. Dito sa parte na ito mali. Kahit naman ako, sinasabihan nga ako ni Banat Bay ng mali Hindi ibig sabihin, galit siya sa akin. Kinokorek lang niya. Ganun lang yun. Kasi alam mo, kung ikaw ay taong yan. Nagpakulay. Tita Liza, dami ng pakulay kasasang. De. Joke lang yun, Tita Liza. Thank you ulit. Inulit tuloy yung 50 pesos ulito. Thank you. Kasi kung ikaw ay humble person, hindi ka mapagmataas. Pag kinorek ka ng tao, especially the people close to you and the people love you,
na mahal ka, magpapakorek ka eh. Kasi, lahat po ng tao may blind spot. I still believe na lahat ng tao dapat may Nathan. Ano naman yung Nathan na yan? Di ba naalala nyo si David may nagawang mali? Dahil kinuha niya yung asawa ng sundalo niya. Kinorek siya ni Nathan. Nakinig siya. Kailangan natin lahat ng Nathan. Yung kokorikin tayo. Kasi baka hindi natin alam mali na yung ginagawa natin. Kaya ako, may mga Nathan ako sa buhay ko. Pagka yun lang, ang titingnan ko lang dun sa Nathan ko, mahal ba ako nitong tao na ito? Kasi pag mahal ako nito, hindi niya ako hahayaan mapariwala. Kumbaga ang iniisip dito ganito parang si Bongo nga naman, parang ganito. Kasi parang ang iniisip dito, si Bongo is parang nagiging play safe. 'Di ba nakita naman natin talagang close Duterte, FPRRD, Bongo talaga. Solid, tapos biglang parang yung presensya ni Bongo is nawawala. Tahimik lang sila. Syempre kahit papaano, hinahanap yung presensya nila 'Di ba? Na maramdaman namin na talagang kasama namin kayo. Ganun. Parang medyo yun yung kulang. Kaya nag-call out si Mayor Basti. Nasaan na kayo? Bakit nawawala kayo? Parang ito yan magsisimula yung away tapos sinasabi nyo, sige, pag sinimulan mo, susundan ko. 'Di ba? Susundan kita. Pero na nandiyadyaan na, nag-starter na yung mga Duterte, hindi nagsunuran. Parang gano'n. Nasaan na? Ba't wala sa likuran natin tong mga to? Nagtakbuhan ba to? Parang gano'n. Away mo yan, kinokorek ka, hindi. Tarantado yan. Inaano ka lang yan. Pero pag mahal ka, magpopakorek. Kaya dapat dito, para sa akin, I still like Senator Bato and Bongo. Susuportahan ko pa lang din sila. Pero ginigising lang. Ay, tama po yun. Pati naman si BP Sara, tagal na nating ginigising Sa katunayan, ayaw ko nga yung pagpanig niya kay Marcos Sa totoo lang, nagalit din ako sa kanya. Not personal. Hindi katulad ng mga lintik na mga bangag dyan. Ano mo pinapakita kay BP Sara? Naglaslas daw, may sugat sa leeg? Ano yan? Ba't may ganun? Ganyan ang inyong atake. That is personal. Ako, may time na nagalit ako kay BP Sara. May tampo ako, bakit niya sinuportahan si Marcos? Pero yung galit na yun is about political. May kinalaman sa Pilipinas. Ngayon, kung ano-ano ini-issue nila kay Sara. Ito mga bangag vloggers. Ini-issue nila itong sa asawa, naglaslas daw. Ganyan po. Katindi ang mga PR na panlaban nila kay Sara. Nakakaasar, di ba? Kaya this time, tuloy-tuloy na po natin. Let's keep this rolling. Mag-snowball ito. Sana maisug. Magkaroon tayo ng next na maisug pa. Na mabilisan, na madalian. Di baling madalian at konti ang tao, basta ang importante marinig. Mag-snowball na ito. Dapat nating sakyan. Ito nangyari kay VP Sara pag-resign. Ayan yung susubaybayan natin kung ano magiging hakbang ni VP Sara. Di ba? Ngayon, wala na siya sa gabinete. Kumbaga, wala nang pwedeng kumontrol sa kanya. Di ba? Bahala na sila kung ano gusto nilang sabihin kay VP Sara, kung ano man yun. No? Kung ano yung magiging hakbang niya. Ayun, yun yung aabangan natin ngayon, mga katunay. Panabik! Parang teleserye lang, no? Sabi nung isa, si Jeb Rivera, may chikinini pa daw, coach, sabi nung isa. Alam mo, yung mga ganyan, that is personal attack. Hindi ko sinasabing tama kung may chikinini si BP Sara or wala. Wala na kayong pakialam doon. Let's stick to the issue. Itaas naman po natin. Kaya nga sinasabi ko magkaisa. Ayoko na magkaisa sa mali. Itaas naman natin yung antas. Baka mamaya may magbalita dyan, PBBM, BP Sara, break na. Vloggers. Pero kung ganyan ang issue nyo, ano yan? Si Roque, may lalaki daw. Nako. Wala na akong pakialam doon kung may lalaki siya o wala. Di ba? Ba't ang hiling nyo sa personal? Talagang pagsiraan talaga, no? Ang politika talaga ngayon parang showbiz na. Di ba? Dati ang politika talaga Ngayon, nagiging showbiz na yung dating Nagkakaroon na ng iba't ibang intriga no? Hindi ko sinasabing tama may lalaki si Roque. Sa akin mali iyon. Pero kung totoo man yun o hindi,
Wala akong pakialam doon, mga animal. Wala naman ang connection yun sa ano eh. Tingnan nyo. Pakakialaman nyo yung lalaki ni Roque. And yet, wala kayong komentaryo tungkol dyan sa COVID. Wala naman kayong pakialam kahit magkaroon ng, kung meron mang ganun na lalaki si Roque. Wala naman kayong pakialam doon. Personal na buhay niya yun. Na nangyayari na sinisiraan lang pala ng US ang China. Yun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. At natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Ayan, anong masasabi nyo sa pag-alis ni VP Sara sa gabinete ng mga Marcos? Ayan, ha? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.